Ang ating ebanghelyo ngayong Lunes, ika-13 araw ng Abril, ay nagmula kay San Juan. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabay, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Brother Christian Custona. Nasolo mo na ba si Lord? Isang gabi, pumunta si Nicodemo kay Jesus at sinabi, "Rabay, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Si Nicodemo ay isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo. Siya din ang kasama ni Jose na taga-Arimatea nung si Jesus ay inilibing. Pinuntahan niya si Jesus sa gabi upang siya ay kanyang masolo at mailahad kay Jesus ang kanyang puso. Ito rin marahil ang pagpapaalala ng ating ginagawa sa tuwing tayo ay pumupunta sa Adoration Chapel or Blessed Sacrament, upang masolo ang ating Panginoong Hesus sa mga sandaling iyon. Kapag ako ay pumupunta sa Adoration Chapel, madalas ako ang nagsasalita sa aking isip at puso upang masabi ko kay Hesus ang aking mga panalangin at mga nais kong sabihin sa Kanya. Alam kong nakikinig ang ating Panginoon sa tuwing tayo ay nagdarasal at nakikipag-usap sa Kanya, lalo na kung ito ay nagmumula sa ating puso. Ngunit mahalaga rin ang ipinakitang kababaang loob ni Nicodemo sa ating Panginoon noong silang dalawa ay nag-uusap na. Nagpakita si Nicodemo ng kabukasan ng kanyang puso at isip hanggang siya ay maliwanagan na. Sa tuwing tayo ay magdarasal, magsisimba at makikiisa sa gawaing makadiyos, ay ipinapaalala sa atin na maging bukas ang ating isip at puso upang maging makahulugan at kapaki-pakinabang ang sandaling masusolo natin o makakasama natin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po akong buksan ang aking isip at puso para sa iyong salita at gawain. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.